Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Sabado sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak para sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom ng makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Pinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad.
Tatangayin nila ako sa malayong itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat na masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid isang hukom na tapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak." Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit ninyo siya dinala rito o bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po.
Ngayon po ay Sabado sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda at patawid na tayo patungo sa ika-5 linggo ng Kwaresma. At mapapansin niyo po, no, sa nitong mga nakalipas na araw, lagi nating naririnig sa bahagi ng kwento na si Jesus ay binabalak nilang hulihin, binabalak nilang patayin. Gaya dito, no? Ibig ng ilan, nadakpin siya. Kung kaya, dahil hindi pa oras, si Jesus ay magtatago. Si Jesus ay lalayo o aalis. Kaya po, mapapansin ninyo, bukas may mga cover na ang mga crucifix o ang mga imahin, lalong-lalo na sa bahagi ng altar. Dahil hindi pa oras para makita, no, ang kaluwalhatian ni Jesus. Balikan po muna natin ang ilan sa mga pahayag na narinig natin sa ating pong mga ebanghelyo ngayong linggong ito, no, para mas maintindihan din natin kung paano tayo magpapatuloy sa mga susunod pang mga linggo. Nung Lunes, ipinahayag ni Jesus nung may lumapit sa kanya, no, na humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Ang sinabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Kasi marami sa atin talagang ang gusto yung bonggang-bonggang pagpapakita ng himala. Gusto lagi himala. Kung walang himala, walang Diyos. Gusto lagi sagot ang panalangin. Pero ang paalala nga sa atin, no, yung pananampalataya kay Jesus. Sagutin man ang ating panalangin o hindi, manatili tayong nananampalataya sa Kanya. Nung Martes, ipinahayag, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ito yung kwento, no, ng isang lalaking may sakit. At sinabi lang ni Jesus, magaling ka na, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Noong Miyerkules, ipinahayag na ulit ni Jesus ang kanya pong identity, kung saan siya galing, kung sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at kung sino ang nagpapatotoo sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ginagawa ay kung ano ang nais ng Diyos Ama. Nung Huwebes, ang sabi ulit ni Jesus, hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Kaya hindi siya natatakot kung tatanggapin siya o hindi ng mga tao, kung paniniwalaan siya o hindi ng mga tao. Dahil malinaw sa kanya, ang hinahangad niya ay ang mapapurihan, maparangalan ang Diyos. Kahapon, Biyernes, muli pinahayag niya sa atin, hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. At nahahati na yung mga tao. May mga naniniwala, mayroong mga patuloy na hindi siya kinikilala kahit alam na nila at nakikita na ang mga kabutihan o mga palatandaan kay Jesus. At dito, ngayong Sabado, may nagpahayag na tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Kaya nawa, no, sa puntong ito ng buhay natin, kahit papaano,
sana magkaroon na din tayo ng paninindigan. Siyempre, mapaninindigan mo ang isang tao kung siya ay kinikilala mo at tinatanggap mo. Kailangan ng maraming Nicodemo na tatayo at titindig para magpahayag kung sino si Jesus. Marami po ang nagsusumigaw sa mga kalye, sa mga social media na sila ang tagapagligtas. Kasi ibig sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas. So marami ang nagsasabing, marami ang nangangako, kami ang magliligtas sa bayan. Pero ang tanong, sila ba ay kumikilala sa Diyos? At tayo ba, dahil ba sa ating pagkilala sa Diyos, kaya handa rin tayong ipakilala siya sa mga tao, sa ating pong pamamaraan o ng ating pamumuhay? So, sana po sa puntong ito ng buhay natin, hindi ko alam kasi kung pagkatapos kong magsalita, may naaalala ba kayo? Diba Kasi ang excuse na natin, matanda na tayo. Yun ang excuse natin. Kaya pagkatapos ng misa, lagi tayong nagkaka-amnesia. Wala na naman tayong maalala. Kaya paano natin ipapakilala si Jesus? At paano natin paninindigan si Jesus kung hindi nga natin siya naaalala? So, ano ba? Kanino bang kasalanan nito? Sa atin ba? O talagang sadya napapabaya tayo dahil, lalo na, kapag ang mga Katoliko, kapag ang mga palasimba, hinahamon, andyan ang tukso, nagkasakit, ang sisi sa Diyos. So pag ang sisi natin sa Diyos, ibig sabihin, medyo hindi pa talaga sapat o wala pa talaga tayong pagkilala sa Diyos. Kasi lagi naman sinasabi, kung nakita na ninyo ang anak, nakita ninyo ang Ama. Si Jesus at ang Ama ay isa. Anong gagawin na naman natin? Tutunganga-alan tayo dito. Sa bawat misa po, ginagabayan tayo ni Jesus. Makilala siya, dahil kapag nakilala siya, nakikilala na rin natin ang Diyos. At hindi tayo nakikipagkilala sa Diyos para lamang sa mga kahilingan natin, sa mga panalangin natin, o para lang sa himala. Maninindigan tayo sa ating pananampalataya dahil si Jesus ay si Jesus, ang Mesiyas, ang magliligtas sa atin. Amen? Habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ang ating pong itutugon, ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa,
Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at may kapansanan, naway palakasin ng mga makapangyarihang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa na ipinangakong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway maggawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Masdan mo ang ningas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan.